Operation. Gabi ang operation nila, oh. Hawkers. Ano? Yung mga lamesa. Mga lamesa kinukuha, oh. Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Live para sa mga friends ko at sa mga followers ko ay siyempre team replay, pati na doon sa mga subscriber ko sa YouTube. Okay? So, araw po ngayon ng Miyerkules at pag-usapan po natin itong mga nakababahalang mga pahayag ng mga senador. Mga senador na kung titingnan natin, sila ay mga ang kanilang mga pagpapakita ay pinapakita nila sa mga progresibo. Mayroong hindi na, parang ako mismo I am deeply unsettled habang tinitingnan ko yung mga pananaw ngayon. Naglalabasan mula kay Senator Tito Soto at saka Senator Risa Hontiveros at pagkatapos kay Bam Aquino at maging kay Senator Ping Lacson na para bagang at ito'y kaugnay sa pagkaka-indict kay Senator Ronald De La Rosa at saka kay Christopher Lawrence Bongo bilang mga conspirators. Okay, conspiracy. Ano ba yan? Nabubulol ako. Ni former President Rodrigo Duterte sa kanyang kaso sa Netherlands sa International Criminal Court na ito ay crimes against humanity. Unang-una, dapat nating isipin ang mga kaso sa International Criminal Court, hindi po yan trivial. Yan ay mga krimen laban sa humanity under Article 7 of the Rome Statute. At kasama po na dito yung murder, inhuman acts committed. At ito ay nung panahon ni Pangulong Duterte ay sa kanyang war on drugs. Ito yung mga mabibigat na akusasyon. Pero sa ngayon, ang nangyari nung naglabasan na ang pagkaka-indict kay Bato at saka kay Bongo na mga kapwa senador ay para bagang sa halip na ang bigyang pansin ay ang accountability at ang katarungan para sa mga biktima, ay itong mga senador na naturingan ko ay para bagang nag-iiba ng ihip ng hangin ng mga sinasabi. Unahin natin sa Senator Tito Soto at saka si Senator Risa Hontiveros sa kakagulat sapagat sila pareho silang nagsabi na hindi daw sila papayag na may arrestang senador habang ang Senado ay nasa sesyon. Ang ini-invoke po nila ngayon yung Senate tradition at yung parliamentary courtesy. Binabase nila ito doon sa nakalagay sa Ligang Batas sa Article 6, Section 11 na kung nagsasabi na an all offenses punishable by not more than 6 years imprisonment. No member shall be arrested. That means any member of the Senate and including the House shall be privileged from arrest while Congress is in session. So ibig sabihin yan, hindi sila pwedeng arrestahin while in session. Kaya lang merong nakalimutan si Senator Soto at saka si Senator Risa kasi malinaw sa Article 6 Section 11 na yun ay nag-a-apply lang kung ang offense ay punishable by no more than 6 years. Ibig sabihin yan, ito ay maliit lang na krimen ang gagawin
Pero ang crime against humanity ay hindi po lamang 6 years ang penalty. Under Republic Act 9851, ang penalty po ng crime na ito ay reclusion perpetua pa nga. Mas mataas pa sa 6 years ceiling. So hindi po nag-attach dito yung immunity from arrest na sinasabi ni Senator Tito Soto at Senator Risa Ontiveros. In fact, kahit ang pagkakabasa ko dito, kahit pa nagsisesyon ng Senado, pwede silang i-arresta. Dahil nga ang parusa ay mas mataas sa 6 years. At ito'y batas lang natin dito RA 9851. Reclusion perpetua na. Ano pa kaya kung ito ay sa ICC? So ito yung hindi ko parang sabi ko, teka muna. Unang-una dapat tingnan natin bakit parang merong ganung pagtutol na ma-arrest yung kasamahan, di ba? Tapos ang gagamitin pa natin na basehan ay isang provision ng konstitusyon na mukhang mali yung pagkakabasa ni Senator Tito at ni Senator Risa. Inuulit ko, nag-apply lang po yung pribilehiyong yun kapag ang parusa ay hindi tataas sa 6 years. Kung ang krimen kasangkot si Bongo at saka si Bato de la Rosa ay crime against humanity, yan po ay lagpas ng 6 years ang parusa dyan. So malinaw, kahit ang saligang batas nagsasabi ay wala silang proteksyon from arrest. Tapos ito naman sa Senator Bam Aquino, sabi niya ideally, ang EJK daw should be tried in Philippine courts dahil ang mga biktima nandito. Although sinabi niya word na ideally. Ideally dito, kaya lang ang problema, hindi na nga ideal. Di ba? Yung complementary principle under Article 17 of the Rome Statute, hindi man ho yan umaasa kung saan ang biktima nakatira. Ito ay nakabase doon sa kung willing ba o kaya ba ng Estado na mag-prosecute genuinely. Alam mo ako, inaamin ko noon, ganito din ako mag-isip na dapat dito yung i-prosecute, dito yung i-prosecute. Pero nung una, takot yung mga magkakaso. Kasi nga naman, kita mo naman ang epekto ng yung reach ng kapangyarihan ng mga Duterte. Diba? Lalo pa kung si Sara pa maging presidente sa 2028. Tingnan nga lang natin sino yung mga napoprosecute lang dito, yung mga maliliit na mga yung mga PNP, yung mga police, di ba? Doon kay Gian de los Santos, Kian de los Santos, di ba? Yun lang naman ang kayang i-prosecute pero yung mga malalaking mga esta, paano mo yan? Eto nga si Atong, ang hirap na hulihin Paano yan kung mga senador ang sasampan mo ng kaso? So hindi pwedeng dito yan i-prosecute. Ako mismo, binabawi ko na yung pagtutol ko dyan Before, I used to argue that way, but until I realized this is a state-sponsored crime. It happened during the time of a presidency. And therefore, anong ordinaryong korte ang pwede mong gamitin dito? And, this is going to drag. And we don't even know if the next president is going to be friendly to the Dutertes or even one of them. Ang ICC kasi acts only when domestic systems fail to do. Ang problema, ilan na bang mga high-level officials ang na-charge under our own laws, yung Republic Act 9851? How many command-level actors face prosecution for crimes against humanity? Diba? So kung naniniwala si Bam Aquino na dito dapat prosecute, ideal nga yun. At saka siya ba? Kung tatanungin ko si Bam, alam ko naman na kumontra siya sa war on drugs, pero ano ba yung kanyang intensity ng kanyang pag-push na magkaroon ng prosecution kahit sa mga taong ito? Diba? So, may mga taong nagdedepensa kay Bam. Sinasabi niya, ideal naman daw yun. Pero yun, ginagalang naman niyang ICC. Pero the mere fact that why? Parang sa akin, parang palamuti
Anyway, I grant him the fact that he's speaking in hypotheticals, but I think in a time when accountability is the issue and the reality of the fact is that ang ating bansa, ang sistema ng hustisya sa ating banda sa ngayon, hindi mo maasahan na mag-prosecute ng mga, usapin na war on, na it's a crime against humanity. Di ba? Lalo pat may involvement pa ang mga malakas sa mga tao, mga senador. Ito, di ba? Kaya ngayon nga ang punto dito sa flood control project, di ba? Nagiging usapin, kaya ba naman yung i-prosecute? Ito, mayroon na tayong sistema sa ICC. Kita naman sa ICC, wala dong sinisino, wala dong sinasanto. Kay Presidente hindi umuobra doon ng mga paiyak-iyak, hindi umuobra doon ng mga rally-rally. So therefore, tama na doon. Kasi doon sigurado tayo na fair. Okay. So ito naman si Senator Panfilo Lacson, for his part, sinuggest niya na yung ICC warrant dapat daw i-clear muna sa Philippine Court sapagat ang binanggit niya, yung Article 3, Section 2 ng 1987 Constitution. Kasi nakalagay nga naman doon sa walang pwedeng hulihin ng wala due process at walang probable cause. Walang arrest warrant at ang arrest warrant ay i-issue ng korte. Pero ang pagbabasa kasi ng Ping Lacson, pinagsasama niya ang dalawang legal process. Article 3, Section 2 governs what. Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mukhang kailangan na pong umunat-unat. 'Di ba? Kailangan na nga pong maghanda. 'Di ba? Always ready 24/7. Ito nga pong si Senator Bongo at ito nga pong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Actually, mukhang kinakabahan na nga itong si Bongo dahil may mga lumalabas na statement na tinatanggi niya na hindi niya kilala. I don't know kung totoo to mga minamahal. 'Di ba? Tinatanggi na ni Bongo na hindi niya kilala itong si former President Duterte. I don't know kung totoo man 'yan. Pero the fact na sinabi po ni Yusek Claire Castro, itong sabi ni Yusek Claire, pakita ko sa inyo mga minamahal. Yan yung sabi ni Yusek Claire, sobrang linaw. Yan di ba? Basahin natin mga minamahal. Sabi ni Yusek Claire, nagawa na po before, nakipag-coordinate ang pamahalaan sa Interpol. Kaya napadala ang dating Pangulong Duterte sa The Hague kapag may warrant of arrest na issue na ang ICC, kailangan i-implement. Alright. Diba? Diba sabi pa naman ni Yusek Claire noon, hindi siya magsasalita sa issue ng walang alam itong si President Bongbong Marcos. Walang alam sa pinagsasabi itong si PBBM. So basically, galing kay Presidente yung utos na kapag mayroon pong warrant of arrest ang International Criminal Court at pinadala po via Interpol, kailangan pong i-implement. Meaning, itong si President Bongbong Marcos, mga minamahal, is ready to enforce the warrant. Para nga po dito, minamahal, is ready to enforce the warrant. Para nga po dito kay Bongo at para nga po dito kay Bato. Pero ito yung question ko kaya tong gawin ni Nartates na hulihin itong si Bato at itong si Senator Bongo. Not unlike dito kay General Torre, mga minamahal, diba? Na iba yung atake ni General Torre. Pag inutos, gawa agad, wala nang patumpik-tumpik pa. Yung talagang literal na walang kinikilingan, hindi natatakot, diba? Ganon yung ganon ang atake ni General Torre. Ito lang yung hindi ko magets, mga minamahal, dito kay tawag dito,
General Torre. Ito lang yung hindi ko magets mga minamahal dito kay tawag dito kay Nartates kung kaya niya bang i-implement 'yon.